Gusto mo bang magtagumpay ang sari-sari store business mo? Narito ang mga kailangan mong malaman bago mo palago ang iyong negosyo. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Nandito po ako upang gabayan ko kayo sa pagtatagumpay sa inyong sari-sari store business. Kung inisip mo na talagang magtatayo ka ng sarili mo tindahan o nagpaplano ka paano mo palaguin, palakihin, you are in the right place. Ngayon, pag-uusapan na natin mga tips and strategies kung paano to gagawin. Let's dive right into it. So number one, ang kailangan po syempre sa sari-sari store, you must choose the right location. Ito sa palagay ko ang pinakaunang mahalagang aspeto kasi kapag mali po ang lugar, kahit gaano kaganda ang produkto mo, baka hindi to tangkilikin. Siguraduhin kasi ang purpose ng sari-sari store is convenience. Mabilis mapuntahan. At the same time, hindi siya talaga hassle. Yung lugar ng tindahan kung saan marami po ang dumadaan, lalo na sa mga lugar na malapit po sa mga bahay at madalas kailangan ng mga tao ng mga produkto na binibenta mo. So, number one po, lokasyon. Number two, start small but ang importante po yung mga essentials. Walang masama na pagsisimula ng maliit. Ang simulan po natin sa mga pangunahing produkto tulad ng bigas, canned goods, instant noodles, toiletries, araw-araw na gamit. Diba yung mga bagay na tiyak na hinahanap ng mga customers mo. Pag lumago na ang iyong negosyo, doon ka na siguro magdagdag ng mga bagong item, expansion, varieties. So, keep it simple and basic. Huwag mo na isipin yung mga complicated pa. Pangatlo, very important to pagka nasa sari-sari store business po tayo, unfortunately, this is really a price-sensitive market. So, you got to price yourself competitively. Hindi kailangan sobrang baba naman ang presyo, baka malugi ka na. Basta competitive ka lang. Alamin mo kung ano ang mga presyo ng ibang tindahan at huwag ka rin matakot na maglagay ng value sa produkto mo. Mas maganda na kung may presyo na agad dyan na makikita para hindi na magtanong. Hindi yung magkano po, di ba? Nandun na yung presyo eh. At kung may dagdag service ka, tulad ng magilyo na pakikitungo sa, or let's say, mas mabilis na service. Alam mo, sa totoo lang, kaya nga yung mga convenience store, di ba? Katulad po ng mga 7-Eleven, sa totoo lang pag pumunta po kayo doon at bibili kayo ng mga produkto, it's almost 30% higher compared to supermarket. Pero why do people still go there? Because it's more convenient, may mas magandang service, people are willing to pay extra. In other words, value for money. Ito pa isang tip ko po sa inyo, grabe to. Pag nagawa nyo to, tsak na tsak ko, na babalik at babalik sa inyo ang inyong mga parokyano. Build good customer relationship. Importante yan. Alam mo, customer service, hindi talaga produkto lang ang mahalaga eh. Kung mabait ka sa mga customers mo, nagagawa mo maging welcoming ka, nag-entertain ka, nagpapatawa ka. Tsak na babalik yan, nakipagkwentuhan ka. At the same time, aside from customer service, no, napakahalaga rin na talagang kailangan maunawaan mo. Ito lang, babala lang, no. Minsan lang po na yung sa customer service, meron pong hangganan yan. Hindi ibig sabihin kung lahat ng gusto nila ay bibigay mo. Lalo na pagdating po sa pagpapautang. Kung gusto nyo magpautang sa mga parokyano nyo, wala namang problema sa mga suki nyo, make sure maglagay lang po kayo ng limit up to a certain level just in case na hindi magbayad yung kliyente mo, hindi magsasara ang tindahan mo. Kung ang limit mo, let's say 250 pesos sa isang tao, sabi mo, pwede nang kitang bigyan ng credit limit ng 250. Pag lumagpas sa 250, hindi na kita pwedeng pautangin. Kailangan bayaran mo muna sa akin yung 250 at magbawas ka, tsaka ka pwede ulit mangutang. So, tatandaan nyo po yan. Baka maisahan kayo niyan. And then, aside from building good customer relationship, build good supplier relationship. Ang relasyon mo sa suppliers ay isusi sa tagumpay. Ito yung mag-establish na magandang rapore. Ika nga, siyempre, sa mga deals, discounts, di ba? Yung mga 10 plus 1, 5 plus 1. The better yung supplier mo sa relationship, the more competitive you will become with your prices. Siyempre, at the same time, supply mo hindi mauubos dahil nga binibigyan ka. Ito ang importante. Yung supply relationship is take good care of the supply chain management, yung inventory mo. Ito ang sikreto ng isang magandang sari-sari store. Hindi nauubusan ng stock. Do you agree? Kaya importante, alam mo po yung threshold, ang ibig sabihin threshold, kailan ka o-order kung let's say bumaba na ang dilata mo, let's say sa isang item ay 10 o pag bumaba na ng mga 3 yan, bibili na dapat ako. Dapat alam mo kung gaano karaming stocks na kailangan mo para hindi ka maubusan. Pero, warning lang naman po, kailangan may sistema para hindi ka naman mag-overstock. Bantayan mo yung tinatawag na
FMCG. Ano itong FMCG? Fast Moving Consumer Goods. Dapat doon kayo nakatutok. Like for example, noodles, yung mga toyo, kape, di ba? Yan ang mga gusto ng mga tao. And last but not the least, para na maging successful at matagumpay yung sari-sari store, di ba? Track your finances. Sa lahat ng negosyo, importante po yung basic accounting. Perang pumapasok at perang lumalabas. Dapat alam mo saan napupunta ang kita mo. Tatandaan nyo, kung bumenta kayo na 5,000 sa isang araw, hindi kita yan. Benta yan. May puhunan po yan. Di ba? Chances are, ang kikitain mo lang dyan sa 5,000, mga nasa 10 to 15%. So, ang pwede mo lang hawakan talaga at gamitin mo dun is 500 to 750. Dapat masino po dapat tayo pagdating sa pera. Nakahiwalay ang perang personal sa perang negosyo. Huwag kalimutan i-track din ang mga expenses para ika nga huwag kang mag-overspend. So, there you have it. Titignan natin ulit. Rundown po tayo ulit. Number 1, location. Number 2, mag-umpisa sa maliit. Number 3, yung presyo, bantayan mo. Number 4, build customer relationship. Number 5, good supplier relationship. Bantayan ng inventory. At syempre naman, bantayan din ang kaperahan. So, there you have it. Sana naman, magsimula na po kayo sa maliit. Kahit na maliit lang, pwede na kayo mag-umpisaw. Huwag po kayong matakot. And if you stay consistent, lahat tong mga payo ko gagawin nyo. Nako, maniwala kayo. Lalago ang iyong negosyo. Kaya kung may tanong ka pa, huwag kang mag-alala. Nandito lang ako para tulungan kita. Kaya kung gusto mo pa mang ganitong klaseng content, huwag kalimutan na mag-subscribe. I-like itong video na ito. I-share to sa mga kaibigan, sa mga gustong magsimula ng negosyo. At syempre naman, comment din kayo sa baba kung may questions pa kayo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.